Sabi nga ng iba, napakaliit talaga ng mundo. Dahil sa nangyari ngayon na hindi ko inaasahan, welcome back to my channel, Gimo TV. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat dyan, mga kagimo. Alam niyo ba kung saan ako ngayon? Nandito ako ngayon sa lugar ng Kalumbuyan, Bayawan City. Alam niyo ba kung kaninong bahay ito? Isa sa bahay na nag-sponsor kay Gimo TV na si Ate Ruby Villanueva. Dito po nakatira ang kanyang nanay. Kaya bisitahin po natin ang kanyang nanay at kumustahin kung anong mayroon sa buhay nila. Tara, samahan niyo ako. Ayan mga kalingap, meron po tayong bagong kalingap partner ngayon, si Transporter. Pasubscribe po naman channel na pasipag. Maraming salamat po. Thank you. Maganda pa yung lugar dito, hindi siya polluted dahil may ano pa, may mga pag pa eh. Sa Manila wala na, hindi na magpapag doon. Usok na mga paputok. Ito yung bahay nila. Wow. Mayroon pang ano, kung sa Bisaya pa buungon, lokban. May mga halaman sa harap. Tao po. Hello, good morning. Good morning, Mr. Ano apelyido? Huwag mo nang alabalimin yung apelyido ko. May vlogger dumating sa bahay namin sa Manila. Ayan, ang ganda ng harap nila. Surprise! Ayan. Mr. Gimo! Ang ganda po ng kanilang ano, ang harapan. Maraming mga tanim. Paano sa likuran? Ha? Iikutin ko yung likuran. Oh, tingnan mo, naka-live ka rin. Ay, naka-live din ba? Hello po, shout out. Ay, pasok po kayo. Saan kayo gustong pumasok? Pasok daw kayo mga kaibigan ko sa bagong tahanan ni Gimo. Pinapapasok. Ayan, ito po kapatid pala ni Ate Ruby. Kumusta po kayo? Anong pangalan niyo po? Beverly Hills. Beverly Hills? Wow. Alin din man? Parang Dali mo na lang hindi, yan. okay lang. Hindi naman tiles to. Ha? Okay lang. Big na tiles. Ay, ito suot mo. Saan yun? So, ayan. binibigyan namin ng chinilas kasi kaya lang, kaso lang isang tao lang may... Okay lang. Magpaano lang ako. Wag mong pahin. Kabanyan mo. Maganda pala dito eh, presko. Nagpapag pa yung lugar ninyo. Ay, kailangan nag-electric fan. Fresco. Oh. Malamig pa yung lugar. Nako, ang laki pala ng bahay. Hindi. Maliit lang kasi. Hello po, good morning. Good morning po. Ay, ang ganda ng nanay ni Ate Ruby. Nanay Robina. Oh, ang ganda. Oh, ang ganda po. Pasensya na kayo sa Oh, kasi ano. ang Hindi ganda namin po. alam na dadating pa wala kayo. Ang ganda po ng nanay ni Ate Ruby. Sino ba may birthday sa inyo? Ay, ano po, yung pinuntahan ko diyan, nanay ng kumpare ko. Oo. Tapos, Si Boy. si pangalan nun? Si Boy ng tatay ni... Oh, tatay yun ni Noli. Si Boy, yung asawa niya ang may birthday. Sino yon? Si Boy? Ako naman si Girl. Ayun, mag-aalmusal pala tayo dito. Swerte naman yung pagpunta natin dito, may almusal pa. Kaya lang, yan lang ang ano namin. Ay, okay lang. Okay lang. Hindi namin alam na ano. Okay lang kasi mayroon din. Saan gusto mo may makisaksak? Ayan, nagkiki-charge po ang ating kaibigan. Ay, saksak ko. Ay, wala. Dito na sa loob. Uy, hindi. Hindi. Din man. Okay. Ara lang. Okay. Sa loob na lang. Sa loob na lang. Ano po ako sa bahay nila. Ate Ruby Villanueva. Nanay niyo po ang ganda. Manang-mana ka sa nanay mo. Maganda. Bata pa, tingnan. Ilang taon na po kayo nanay? 77. Wow, 77. Oh,
Hala, akala ko 50 pa lang eh. Akala ko kung 30 pa lang. Sa tinood lang, mami, hindi ko akalain na yung lugar na pinuntahan ko ay lugar pala na isa sa aking mga sponsor. Hindi ko akalain na ang magulang at kung saan isinilang si Ate Ruby ay dito pala matatagpuan sa lugar ng Kalumbuyan. Kaya laking pasalamat ko po dahil napupuntahan ko po yung lugar na hindi ko akalain, hindi ko inaasahan. Kaya maraming salamat po talaga dahil isa si Ate Ruby na naging sponsor sa akin. Kaya mami, mayroon akong, pwede ba kitang matanong mami? Ito po ang aking mga unang katanungan. Sige. Sige. Sana ay hindi ka po kabahan sa aking mga katanungan. Okay. At alam ko naman ang bawat isa sa atin ay may mga kwento eh, di ba? Oh. Kumbaga ang una kong katanungan ay ilang taon na po kayo? Ngayon, 77 ako. Tapos sa edad mong 77, paano mo napapanatili yung ganda mo? Ayun. Dati, halin sa dalaga pa ko. Ito among ginay akon nga ng paggawi ba? Saan panggawi? Amo na akong kinaiya. Kinaiyan ni mga kuan. Oh. Kumbaga malinis sa Malinis, katawan. Sa katawan. Oh. At sa bahay. Pero sa bahay din. Oh. Tapos ngayon, ano po ang trabaho nyo dati? Bakit ganyan ang itsura mo? Hindi ba kayo nag-uuma? Hindi ba kayo nagsasaka? Hindi ba kayo ano ba ang trabaho nyo dati? Ako, hindi ko magsasaka. May natunan kong beauty parlor. Kaya pala ganyan ang itsura mo. Oo. Tapos, Nagtrabaho ako ng sarili ko sa beauty parlor. ano yun? Sariling business? Yes. Sarili mo yun? Oo, sarili ko. Ay, ibig sabihin nun, yun yung Ako kinabubuhay. anak na parlor din na hindi ko wala ko Wala ka nagtrabaho. Hindi. Ako din na tukong. Kumbaga, yun yung kinabubuhay ng pamilya nyo? Yun. Oh. Yun ang nabuhay ang mga anak ko. Tapos, ilan po ang naging, ano po pangalan ng asawa nyo? Si Jose Junior Villanueva. Jose Junior. Nung nagsama kayo ni Jose Junior Villanueva, ilan ang nagiging anak ninyo? Bakit mo bakit kinatatawa? Bilangin natin? Oo. Bilangin ko? Oo. 12. Ibig sabihin, parang kumpleto sa lineup. Yes. Kung sa basketball pa, kailangan mayroong 12 players. Oh. Madami Paano nyo nagagawa yung 12? Ha? Hindi ba kayo nahirapan sa Hindi ba nyo naisip na... Kung nagasalig ka sa Ginoo, siguro, ma-adapt mo gina sila. Kaya nagtrabaho ko sa tinuod na para mabuhi sila hasta ang angkon asawa. Round siya eh. Constructor siya sa bahay. Nag-construct, siya, karpintero. Oo, karpintero. And ako, nag-parlor. Tapos, nagtinda pa. Nagtinda pa kasi bangkita? Oo. Yan. Tapos yun, yung may business kayo ng parlor, ano naman ang... ito matanong ko sa'yo. Isa. Sa mga anak mo na 12, mayroon bang pasaway doon o wala? Hindi naman natin maiwasan yan. Oo. Tamang-tama. Mayroon talaga. Oo, mayroon talaga. Pero, hindi naman. Hindi kagaya ng iba. Oo, hindi kagaya ng iba. Sa pamilya, Kabalo ka, na ko sila sa Diyos. Yun, yun ang pinaka-the best dyan. Kumbaga na-guide mo sila. Nag-guide ko sila sa pamaraan. Yes, sa Diyos, sa Ginoo. Kasi alam mo, mami, hindi kasi lahat ng pamilya ay perfect. Oo. Na magsama-sama. Yung iba kasi minsan nagkapatayan pa eh. Dahil nga sa may mga gusto na ayaw nilang sumunod sa magulang. Pero napakabuti dahil yung mga anak mo, na-guide mo sila sa mabuti. Kumbaga, ito naman, isa pang katanungan ko. Noong nabuo na ang yung pamilya,
Ano ang pinakamalungkot na nangyari sa buhay mo? Hindi. Ang malungkot. Mm. Kung ang mga bata magsakit, yun, malungkot ako. Pero naman, ako ang sobrang makalungkot. Kaya ano, masakiton gid ko madaan. Kaya masakitin ka. Masakiton gid ko. Si Tatay Jose, hindi ba siya naging pasaway sa iyo dati? Ay, hindi man. Kaya nagainom ang puto siya, pero wala binakakitag-away nga. Hindi lang sa bahay. Inom siya ng puto. Pero sa loob niyong pagsasama ng pamilya, ano pong maisi-share mo sa amin na pwede naming pagpulutan ng aral? Hindi. Ano ko lang sa iba, no? Gusto ko lang, ang nagihanakon na sa akong mga bata, sa imong pamilya, na pwede naming mapulutan ng aral. Oo. Kung mahimo nga ang agihanakon sa among pamilya nga good kami sa mga bata. Siguro ang mga bata tagaan gid nimo og panahon nga mag-amiga kamo kag amigo. Banding. Oo. Para nga kung ano ang mga problema na isugid niya sa imo. Oo. Okay. Okay, ano ba? Tama. Oo, may point ka doon kasi kailangan talaga ng isang pamilya na magkabanding kayo kasi pag hindi nga mangyayari naman 'yun, maaring malayo ang damdamin ng bawat isa. Pero kung may banding kayo sa family, so hindi nga mahirap na magsabi yung anak mo kung ano may problema siya. Tama. Yan ang ginagawa ko. Kaya close mo yung mga anak mo kasi nung mga ilang araw na pag-stay ko dito ay napapansin ko po na yung mga anak mo ay close talaga sa iyo. Kaya maganda nga nasabi mo na kumbaga kailangan talaga mayroong bonding. Hindi lang kasi minsan kasi ang nagiging pangit na sa isang pamilya pag ang anak natin nga ay hindi na natin na nababanding. Hindi na natin sila na kakasama kung saan man kumakain, ganyan. Tapos kwentuhan, parang kaibigan ba? Tama yung sinasabi mo. Kasi kung hindi mga mangyari, maaaring nga lumayo ang damdamin ng bawat isa. Hindi niya mararamdaman niya na mahal niya yung, mahal ako ng mama ko. Di ba? So, meron pa. Sa pagsasama ninyong mag-asawa ni Tatay Jose, may malungkot ba na nangyayari? Sa akin lang. Pwede mo bang maikwento ang buhay ni Tatay Jose nung nabubuhay pa siya? Ang asawa ko, palangga din niya ko. Palangga niya ko. Ano palangga mo? Palangga ay mahal. Mahal niya ko. Mahal. Sa tuwing gabi, bisa bulan kami. Lagi kami nagwalay. Nagatupan kami sa pagtulog. Hanggang nag-ano kami. Ayun ang pinaka deep inside na ako nga daw gimingaw gid ko. Makahila ko. Sige na. Sure. Kaya kumaga maganda rin din siya kasi isipin mo pag once pala na kasi nakalagay din sa Bible na kung kayo mag-asawa niya dapat hindi kayo magkahiwalay. Kasi pag nagkahiwalay kayo maaring nang lalayo ang damdamin ng isa't isa. Kaya maganda nga na kayo nga ay nagkatabi lagi. Kaya hindi mo makakalimutan na ang pagmamahal niya sa iyo hanggang ngayon. Oo, hanggang ngayon. Kasi pero paano mo nakayanan na si tatay nung ilang taon si tatay? Ilang taon ka nung wala na si tatay? 14 years. 14 years na. 77, 14 years, 63. 63 ka. Malungkot siguro ni. Dami ang sa akin. Pero wala, hindi. Kaya ginahuna-huna ko din siya. Ibig sabihin may nanliligaw pa sa'yo? Wow, sa 63 years old ni Mami,
may naniligaw pa sa akin. Pero, Madami pang nanliligaw. Ibig sabihin kasi sa 77 niya edad ngayon, nakita niyo naman, malinis, maganda, at saka sexy pa. Kaya, hindi nga malayo na marami magkakagusto ni Mami. ito na doon sa Ito, ano naman ang pinakamasaya na nangyari sa buhay mo, nakasama mo yung ang asawa ko. asawa mo? Ayun. Ang asawa ko at ako, Oo. ang asawa ko, Oo. masaya kami, magpunta kami ng magsayaw sa ayun, ano ba yun? Baylihan. Sa Oo, Baylihan. Baylihan, oo. Dalawa kami. Oo. Tsatsa, Oo. tango, Oo. buge. Oo. Yun ang amin nga. Ginapanooran kami sa mga tao. Oh? Dito, sa Kalumbo yan. Oh, ganun? Oo. Ibig sabihin, magaling ka palang sumayo ng ano? Ay! Pwede ba natin sampulan? Yan. Yan po. Tapos ngayon, Mami, ang huling katanungan. Bilang isang magulang, ano po ang may papayo mo sa amin na kami ay papatanda na isang nang mag-asawa? Oo. Mm. Siguro, ang ikasabi ko lang, Mm. ang sinabi ko sa iyo, Mm. nga gagayahin namin nyo kami Mm. sa kami nga mag-asawa nga na tulad sa amin nga kung ano ang ginagawa namin Mm. nga para sa kabubutihan namin Mm. dalawa Susundin. susundin Mm. ninyo. Bigyan na halimbawa. Oo. Halimbawa, Yung ano kayo, banding-banding, mag date o kung din sa pagkain, no? Kung saan-saan kayo. O, yun. Maganda nga, buhaton. Pwede ka ba mag-share ng mga nangyayari sa buhay mo? Oo. Mm. Ang nangyari sa buhay ko, saan man nga pang, Lahat. sa una, kung wala si mama, maano ko, ningaw ka iba. Mm. Dili ko ka tulog-tulog sa ibang balay, sa ganito sa ano na ako, mga tiya na ako. Okay. Okay. Hindi ako dito ka mama, o ka papa. Makamama ka. Oo. Tapos, ang nangyayari sa akin, kung naminyo na ako, naminyo na ako, si mama na, ano sa ako, nangisog siya ba? Nangisog siya tayo, naminyo na di ay ka? Nasibuhan ako na, naminyo na di ay ka? Ay, hindi man na, pero ginaburipat niya ko doon. Iya ko doon si, hindi ka maminyo, pero lang nang ginagawa si tatay niya, Junior. So, nag-ano ka kami? Ano naman si mama? Suot na naman good siya. Paano? Pakasal man kami. Kumbaga nagsisilos siya bilang isang magulang. Nagsisilos siya. Hindi siya gusto na. Mag-asawa ka pa. Oo. Tapos ano pa po? Ano? Pag nag-eskwela ko, sa mabalagin ako grado, kay ang nag-sponsor sa ako ng akong lolo. Tapos, nagsiling ko naman, kaya dapat akong lolo, nagsiling siya nga, eskwela ko kay pakuha ng akong teacher. Kaya wala manggit ko katapos, ano ko nga, nag-ano na lang ko. Sa ako nga, paano kung mag-asawa ko, ano man, may kondid ko, mindset gid ko nga, kung saan pagbuhi ba? Paano mabuhay? Ang pamilya. May ano ko sa utak ko. Paano mabuhay ang pamilya ko? Sa pinaka gamay na profession, yun lang. Ang beauty parlor. Yun lang. Ilan ang anak mo na paaral mo nung nasa parlor ka? Sa high school, naano sila. Tapos, nagkahiwalay na. Naghanap buhay na. Oo, naghanap buhay na sila. Pero, isang first time na sila nagwala sa akin, nag-iyak ako. Hingaw tayo ba? Hindi ko gusto gani nga malakat sila sa layo.
Kay, kasi sa una sila dito. Sa una ba yun? Daw, hindi pa rin mo sanay nga ang bata mo maglaro sa imo. Kasi ako, hindi ko gusto maglaro na ako. Pero ngayon, na ano na ko, natuto na. Natuto na ako tayo. Nagpon sila. Wala ko nila ginapasamahan. Wala ko nila ginapabayaw at pabayaan. Ako, siguro mga sakit, siguro doktor, siguro pinapirang. Oh. Si Ate Ruby, anong masasabi mo kay Ate Ruby? Ay, thank you. Anak, thank you. Salamat sa mga anak ko, mga anak ko. Mga buutan din. Buutan din naman ko mga anak. Kay makinama sila. Maano sila. Paano ko natin. Paano ko sila. Ibigyan natin ng para na ito. Ano nang kuanak ko. Tapos ang mga anak na akong mga lalaki kong mga anak. Wala din na sila gasolina na bago yung papa nila. Kung ano nga ko sila papa. Hindi sila nagalaban. Wala din sila galaban. Meron ka bang favorito sa mga anak mo? Hindi, Wala, pantay-pantay talaga lahat. Pantay lang. Oo, kasi tapos, kung ano ba lang wala sila, hindi ko kahit hindi ko patag sa iyo. Sakit na ako ng pagpuso ko. So ayan, napakaganda ng mensahe ni Mami Hini, no? Ang sarap sa pakiramdam pag may mga natutunan ka na kagaya sa kanila na isang magandang pamilya na pwede nating tularan, 12, yung mga anak, pero nakaya nilang i-handle na hindi lumayo ang damdamin ng bawat isa. So yun po, isa ko sa natutunan, yung bonding ng mga anak, kailangan magipagkwentuhan para hindi lumayo ang kanilang damdamin sa ating mga magulang. Isa po yun sa mga natutunan ko doon, Mami. Kaya thank you very much, Mami Ini. Thank you. Salamat din sa inyong lahat. Sa inyong salamat din kay Ate Ruby dahil hindi ko inaasahan. Hindi ko inaasahan na mangyari ito. Hindi ko inaasahan na itong lugar na pinuntahan ko ay lugar para ni Ate Ruby Villanueva. Thank you at nakausap ko po ang pinakamamahal ni Ate Ruby, ang kanyang magulang na si Mami Hini Villanueva. Thank you. Bye-bye.
to pretend you're the same.